pagod. Radyo Bida, 963. Kaibigan totoo, bida ka rito. Kasabay mong nagdiriwang sa tagumpay, kasama mong lumaban sa hamon ng buhay, katuwang sa mapayapang pagkulong tungo sa pagbangon, pag-unlad at pagsulong. Radyo Bida, 963. Laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida, 963. Kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Ngayon po ay Lunes, June 1, 2026 at nangunguna sa ating mga balita. DOH SOCS pinangunahan ng advokasya ng pagbabakuna sa lutayan. DOH SOCS naglinisad ang pagsasanay para maiwasan ang maternal at neonatal deaths. At Pinopo Cotabato, God-oriented na. Maayong aga, maayong buntag. Sorsogon Region, oras na para sa talakayan para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Sa pamuno ni Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan, ako po si Jeriza H. Kamag, kasamang aking partner sa kalusugan, Lara Jean Bacanto sa Technical Application, Ralph Ayan Moyan. Makakapiling nyo sa isang oras na balitaktakan tungkol sa kalusugan upang magabayan kayo tungo sa malusog na pamumuhay dito lang sa DXOM Radyo Bida, Coronadal 963 ngayong 11 a.m. to 12 noon. Dahil ngayong panahon na to, healthy ang may alam sa kalusugan. Isang nakikinig sa tamang kaalaman. Huwag maging ka-victim sa fake news. Tamang impormasyon ang hanapin. Makinig, magsuri, magtanong dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Gusto namin healthy kayo dahil bawat buhay Mahalaga. at para sa mga detalye ng mga balita, DOH-CHD SOCS, pinangunahan ng advocacy ng pagbabakuna sa lutayan. Pinangunahan ng National Immunization Program ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region ang pagdiriwang ng World Immunization Week 2026 noong Abril 27 sa Sangguniang Bayan Hall ng Lutayan. Katuwang sa aktibidad ang lokal na pamahalaan ng Lutayan, Municipal Health Office at Provincial Health Office ng Sultan Kudarat. Dumalo sa pagtitipon ng mga ina na may kasamang mga anak, mga buntis, senior citizens, barangay health workers at human resources for health personnel bilang suporta sa pagpapalakas ng pagbabakuna bilang pag-iwas sa sakit. Layunin ng selebrasyon ng palakasin ng kamalayan sa kahalagahan ng bakuna bilang proteksyon laban sa mga vaccine-preventable diseases at ikayati ng mas malawak na partisipasyon ng publiko sa mga programa ng immunization. Sa kabilang dako, DOH SOCS naglunsad ng pagsasanay para maiwasan ang maternal at neonatal deaths. Nagsagawa ang Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon ng 2 araw na training on maternal and neonatal death surveillance and response o MNDSR
noong Abril 8 to 10 sa General Santos City. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman at kasanayan ng mga healthcare providers sa pagpapatupad ng maternal and neonatal death reporting system at MNDSR kung tawagin upang matiyak ang maaga, pwesto at batay sa ebidensyang interbensyon para mabawasan ang mga maiiwasang kaso ng maternal at neonatal mortality. Tinalakay ni Dolores Peregrino ang electronic reporting platform at ang 6 na hakbang ng MNDSR. Samantala, pinaliwanag ni Dr. Camille Babasa ang konsepto ng 3 delays in health service delivery na nagbigay diin sa kahalagahan ng maagap na surveillance at response. Ibinahagi naman ni Dr. Joanna May Arian Paipa ang proseso ng maternal and neonatal death review na nakabatay sa prinsipyo ng no name, no blame, no shame upang mapalakas ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan. At para sa huling balita, Pinoho Cotabato God-oriented na. Pinangunahan ng Department of Health, Center for Health Development, Soc-Surgeon Region ang Gender and Development Orientation na may kaugnayan sa SOGI at iba pang polisiya noong Mayo 12 sa FGC Kidapawan City. Ito ay upang palakasin ang gender-responsive governance at isulong ang ligtas at inklusibong mga lugar sa trabaho. Ayon kay Attorney Urjal May Irasal, may mga legal na mandato para sa GAD at SOGI. Ibinahagi rin niya ang kabuang polisiya ng GAD at binigyang diin ang papel ng Committee on Decorum and Investigation o CODI sa paghawak ng mga kaso ng workplace harassment na nag-uudyok sa mga kalahok na magsumite ng ulat sa kani-kanilang tanggapan. Samantala, ipinakilala naman ni Hergel T. Pancho ang plano ng rehiyon na makamit ang GAD Seal Certification para sa mga provincial DOH offices. Hinikayat din ang paggamit ng gender fair language sa lahat ng opisyal na dokumento, komunikasyon at issuances. Dumako naman tayo ngayon sa ating June 2026 health programs. Mga kalalakihan, huwag ipagsawalang bahala ang kalusugan ng prostate. Ang prostate cancer ay maaaring walang sintomas sa simula, kaya mahalaga ang regular na pagpapatingin lalo na sa edad 50 pataas. Tandaan, ang maagang pagsusuri ay susi sa mas mataas na tsansa ng paggaling. Napapansin bang tabingi ang balikat o likod? Maaring sinyalis ito ng scoliosis. Ang maagang pagtukoy at pagpapakonsulta ay mahalaga upang maiwasan ang paggala nito. Hikayatin ang wastong postura at regular na pagpapasuri. Tag-ulan na naman, panahon na naman ng dengue. Protektahan ang pamilya laban sa lamok na nagdadala ng sakit o ang Aedes aegypti. Tandaan ang 4T kontra dengue. Taob ang mga lalagyan ng tubig. Taktak ang naipong tubig. Tuyo ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok at takipan ang imbakan ng tubig. Kapag may lagnat, agad magpakonsulta sa health center o ospital. Sama-sama nating sugpuin ang dengue. Taob, taktak, tuyo, takip. Mahalaga ang ating kidneys sa pagpapanatiling malusog ng ating katawan. Iwasan ng sobrang alat, uminom ng sapat na tubig at regular na magpatingin lalo na kung may high blood o diabetes. Huwag hintaying lumala bago kumilos. Alagaan ang kidneys para sa mas malusog na buhay. Ang paninigarilyo ay delikado sa kalusugan. Maaari itong magdulot ng sakit sa baga, puso at cancer. Hindi lang smoker ang naapektuhan, pati ang mga mahal sa buhay na nakakalanghap ng usok. Kaya ngayon na ang tamang panahon para huminto. Piliin ang malusog na pamumuhay, mag-no smoking na tayo. At yan ang ilan lamang sa mga health programs sa buwan ng Hunyo. Balik sa iyo aking partner sa kalusugan, Jeriza. At dyan po nagtatapos ang aming nakalap ng mga balita hatid sa atin ng DOH CHD Soc-Surgeon Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong Soc-Surgeon. Manatili po kayong nakaantabay sa ating programa dahil sa aming pagbabalik, atin pong pag-uusapan ng topic na puro kalusugan. Sa pagbabalik po yan, talakayan para sa ating kalusugan.
Pre, try mo to. Vape lang naman. Mabango pa. Astig tingnan. Astig? Kala mo lang yan. Alam mo bang may nicotine din yan na nakaka-addict? Ha? Akala ko mas safe kaysa sigarilyo. Hindi rin. Pwedeng makasira ng baga at maka-epekto sa puso. Kaya delikado sa kalusugan. Huwag magpaloko. Vape is harmful to health. Maging wise. Say no to vaping. Isang paalala mula sa Department of Health, CHD, Soxurgen Region. Dok, permi na lang gid ko kapoy kag nagahubag akong tiil. Ano ayhan ini? Nanay, posible nga sinyalas ina sang chronic kidney disease. Delikado ini kung hindi maagapan. Anong himuon para malikawan ini do? Magpa-examen. Likawan ang maalat nga pagkaon, inom sang igo nga tubig kag bantayan ng high blood kag diabetes. Agapan ang chronic kidney disease. Magpa-check up kag magkabuhi nga himsog para protektado ang imong kidneys. Ini nga pahinumdum halin sa Department of Health, CHD, Soxurgen Region. At nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po muli ay Lunes, June 1, 2026 at tayo po ay live sa DOH, Center for Health Development Soxurgen Region official Facebook page at mapapakinggan din sa DXOM Radyo Vida Coronadal 963 mula 11 a.m. to 12 noon. At atin pong makakasama ngayon sa ating programa si Ma'am Catherine Sinyo, Nurse 5 ng DOH CHD Soxurgen dahil pag-uusapan po natin ngayong araw ang purok kalusugan. Ano nga ba itong purok kalusugan, partner? Aalamin natin yan ngayong sa ating programa. Ma'am Catherine, bati po kayo sa ating mga manonood. Good morning po sa lahat ng mga listeners. Yes. Magandang araw po. Ayan. So, ito Ma'am Kath, simulan na natin kung ano yung ating programa. Kasi feeling ko ang ibang tao hindi po familiar talaga sa purok kalusugan. So, bigyan po natin sila ng idea. Ano po ba ang purok kalusugan? Ang purok kalusugan, initiative siya ng Department of Health to ensure that we reach the communities, especially those na tinatawag nating unserved and underserved communities. Tayo as health workers, especially yung LGUs, ay lumalapit sa purok. Kaya siya tinawag na purok kalusugan. Dahil ang purok yung tinitin natin pinakamaliit na unit and andoon yung ating mga constituents na kailangan ng mga serbisyong pangkalusugan. So, nag-start siya last year, 2025. Kasama siya sa flagship program ng Department of Health. So, sabi nga doon sa ating priority agenda, bawat Pilipino ay ramdam ang kalusugan. So, this is one way of reaching our constituents na ma-feel naman nila that there are health services na accessible sa kanila. Yes, no, Ma'am Kat. So, puro kalusugan from the word itself, Ma'am Kat, nga purok. So, nagalakat ang aton nga mga health workers dira sa purok. So, actually, Ma'am Kat, may mga ginahimo na ba before na mga purok kalusugan? Like, before pa napangalanan nga purok kalusugan? Yeah, dati na siyang ginagawa no, ng mga LGUs. Nagkaroon lang siya ng name na purok. Pero kung tingnan natin, lahat ng barangay ay meron namang naka-assign na health worker. Yes, partner. Kasi na-remember ko, Ma'am Kat, before, nang may sa purok namon, may pumupunta na ng mga health workers, yung mga tinitimbang, tinitimbang ang mga bata. So, meron ng ganun. So, Ma'am Kat, ano ba ang pinagkakaiba nito sa iba pang programa ng DOH? Kaya na-mention kay na ni Ma'am Kat nga isa siya sa DOH flagship program. So, ano ang kalahian sang purok kalusugan? Ang kaibahan, because di ba yung sa setup ng ating health system, it's RHU and then we have barangay health stations na andoon ang mga midwife and then they have HWs na naka-assign per household. Meron namang assigned yun na nga sa mga barangays. Ang kaibahan lang as we go ay they go direct to the puroks na nakita na merong kailangan maraming nanay na kailangan ay magpa-prenatal.
Merong mga bata na kailangan ay makompleto ang bakuna. So kung saan yung purok na yun ay tutukan ng ating mga PK teams ang tawag. So they go to the priority puroks at para mabigay ang serbisyo. Hindi naman siya bago, no? Ginagawa na. Yes. Tutukan lang, especially doon sa mga unserved and underserved communities. So these are mga geographically isolated, yung GIDA. Oh, yes. Ngayon kasi ang tawag na ay unserved and underserved communities. Tapos, ang ano pala nito, Ma'am Kath, is ginatutukan siya kasi, ano ba nag-undergo sa assessment ang isa ka purok? Yes. May criteria tayo nung pinalabas yung memorandum nung Puro Kalusugan Initiative. Merong, kasi maraming barangay, no? Ang target natin dyan ay last year 20% of the barangays. This year ay we go 40%. Next year 75%, and in 2028 kailangan 100% of our barangays should be part of the PK initiative. So merong criteria to ensure na sino lang yung mga maunang maging priority. Although hindi naman natin nililimit lahat because lahat ng barangay ay merong health workers. Lahat ay merong tayong deployed na NDPs, RHMPPs, so may mga BHWs. But we prioritize because of the resources na matutukan. So may criteria kung based on health indicators. Yung sabi ko nga kanina, if there are number of children who are stunted, so that's nutrition. Number of children who are not fully immunized. Maraming mga senior citizens na kailangan ay nakalista sa registry ng may hypertension, may diabetes. So, these are mga health indicators na tiningnan ng LGU with our DOREPs para makonsider sila as priority barangays for the Puro Kalusugan Initiative. But we are looking that by 2028, lahat ng barangays ay covered. So, nationwide yan. So, klaro siya. Kasi baka nag-expect ang aton nga mga taga-Palamatik nga tanan. Tanan nga purok, di ba? Sa buong Pilipinas. Balaan taman good nga, damo-damo gid sang purok sa aton nga may bawat barangay. Yes. So, Ma'am Kath, no, na-mention ninyo yung LGUs. Ano po ang papel nila sa pagpapatupad ng Puro Kalusugan po? LGUs, because diba sa ating health system, naka-devolve ang setup ng health sector. So, of course, it's the LGU who will directly implement the services. So, our deployed HRH ay priority sila doon sa mga identified na barangays. Dapat yun yung commitment ng DOH. Dapat ay merong assigned na midwife or NDP doon sa priority barangays. But the direct provision of the services ay kasama sa PK team ang ating mga local government units. So, at the end of the day, the contributions or the accomplishments of our human resources na deployed ay contribution na rin ng local government units natin as to the achievement of their health indicators. Yun. So, malaki pala talaga ang role ni LGU, Ma'am Yes, Kath. also, because dahil nga ay limited ang ating resources, diba? So, ang LGUs ay may augmentation din sila. Transportation, yung kanilang human workforce din ay kasama doon sa team, ng PK team. So, syempre, hindi naman sila pupunta sa purok ng yung atin lang mga deployed. So, there's LGU who is with them during the conduct of the activity. Yeah, so pagtutulungan po ng ating mga health workers. Yes. Collaboration. Collaboration para ang aton nga Puro Kalusugan is magawa siya, maipatupad. Yes, So speaking of maipatupad, Ma'am Kat, paano ba ni siya na ipapatupad ang aton nga programa? Una sa lahat, nag-identify tayo ng priority barangays. So sa ngayon, we have 443 priority barangays. Wow. So that's approved by the LGUs. So nag-issue din tayo dyan ng official na advisory, no, para yun lang yung resources. But if there are additional resource, pwede naman tayong mag-extend sa iba because ang iba nga ay LGU na yung nagki-cater doon sa mga ibang sites. So
Yun, identify na priority sites and then merong PK teams. The PK teams are supported by a resolution. May barangay resolutions yan kung sino ang members ng PK team. So, meron namang ibang barangay that they issued barangay ordinance on the organization of the PK teams. And then, after that, merong mga orientations. So, our DORABs conducted the orientations on what is PK with the priority barangay. So, andun na yung mga barangay officials, mga BHWs, kung sino pa yung mga stakeholders nila. And then, presented the data na kaya napili kayo as PK site because ito yung mga kailangan nating tutukan na services. At dahil doon, merong planning, so they provided services. So, merong, syempre napag-usapan na, so what DOH can bring and what the LGU can offer, and then they conduct na the PK to the site. So, sa ngayon, di lang siya standalone activity na only our health workers, our deployed human workforce goes to the PK sites or PK barangay na ay purok. Kasama na, like, may mga sinasama na silang activity. Di ba sa mga LGs, meron silang mga barangayan. Yes. Like in Sarangani, merong Ronda Probinsya. So, kung saan yung mga activities na ng LGUs, isabay na siya doon. Especially if the sites are part of our priority sites. So, hindi na lang siya isahang. So, magiging malaking event na siya. But, i-note lang natin na the Puro Kalusugan Initiative is not the same with a medical mission. Iyon. Kasi ang medical mission, syempre may malaking team siya. So, pangmaramihan. Ang PK, yung tutukan natin, ano yung priority na health intervention in the purok. That's why our health workers goes to the specific purok dahil may kailangan ng bakuna. Makompleto yung bakuna ng isang bata. Yung nanay ay merong buntis. So, baka doon sa mga buntis, merong high risk na kailangan ma-refer. So, yun yun. So, hindi na kailangan na pang big event siya. Priority intervention. Tutok talaga to ensure that they get access to the health services. So, i-refer na lang nila to RHU or to hospital or higher levels of care kung kailangan naman ng agarang attention. Ayun. Ang ganda, no? Ang Yes, ganda partner. na may ganun talaga, partner. Yeah, so ginagawa talaga din ni Department of Health in collaboration with LGU na mapabuti ang health system ng Pilipinas. Talagang maramdaman ng Pilipino ang kalusugan. Yes. Ay, ito Ma'am Kath, no, nabanggit nyo, PK teams. Pwede nyo po ba kaming bigyan ng idea kung sino-sino po yung bumubuo sa PK teams? Yes, kasi we give credits to them. Yes. Siyempre, ang PK teams ay andun yung ating mga doktor. So, ating mga nurses, and then yung mga midwives, BHWs. These are the mga minimum members of the PK team. So sila yung tumututok doon sa ating mga site. So, other barangays, marami na silang in-involve, no? Like, if meron mga tanod, meron ng mga BNS, kung sino sa tingin nila, level, kung sino yun sa tingin nila ay makatulong sa kanila to reach out the community. So, yun. Like, kung IP community siya, syempre, kailangan natin i-work with IP leaders. Yes. So, kung ibang tribe naman, so, depende sa setup ng isang purok. At yun ay magkasama nila sa member ng PK team. Yes, and speaking of PK team, nagpapasalamat talaga tayo sa kanilang dedikasyon, partner, no? Kaya, sabi nga ni Ma'am Kath kanina, yung mga places or yung mga purok, isa na doon talaga is Jeddas, 'di ba? So, syempre ang iba kapag ginahambal ng Jeddas, bukid. Yes, So, diba, malalayo. Hirap ang daan. So, 'di ba, yung sakripisyo pa lang sa pagpunta nila doon just to give or bigyan ng serbisyo ang ating mga kababayan. Kasi instead of going to the BHS, di ba, sa isang barangay, mayroong isang barangay health station or minsan may dalawang BHS. Pero if there are puroks talaga na more than 1 hour pa ang lakad. Totoo yan. So, Totoo. Kaya our health workers ay sila na yung pumupunta sa purok. So they set schedule
Since meron namang mga barangay health workers, may BNS tayo sa lahat ng barangays. So sila nag-i-inform na ito yung schedule ng punta ng PKT. Purok. So, para mag-gather na yung mga tao doon sa Purok at mabigyan sila ng services. Yes. Ayan, partner, no? Ang ganda talaga ng Purok Kalusugan kasi ramdam mo yung humanity ba? Ramdam mo ang kalusugan. Yes, ramdam ang kalusugan tapos nagtutulungan ang lahat. And ito naman, pero sa pagbabalik pa po natin to aalamin mga kababayan ha, ano-ano kaya yung mga health services na mayroon sa Purok Kalusugan. Ayan, pakinggan nyo talaga ang pagbabalik namin ha, antabayanan ninyo kasi dito nyo po malalaman ano yung mga health services na pwede nyong makuha kapag may Purok Kalusugan sa Purok ninyo. Sa pagbabalik lamang po, yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Do, permi na lang gid ko kapoy kag nagahubag akong tiil. Ano ayhan ini? Nanay, posible nga sinyalas ina sang chronic kidney disease. Delikado ini kung hindi maagapan. Ano himuon para malikawan ini do? Magpa-examen. Likawan ang maalat nga pagkaon, inom sang igo nga tubig kag bantayan ng high blood kag diabetes. Agapan ang chronic kidney disease. Magpa-check up kag magkabuhi nga himsog para protektado ang imong kidneys. Ini nga pahinumdum halin sa Department of Health CHD Soxorgen Region. Pre, try mo to, vape lang naman. Mabango pa, astig tingnan. Astig? Kala mo lang yan. Alam mo bang may nicotine din yan na nakaka-addict? Ha? Akala ko mas safe kaysa sigarilyo. Hindi rin. Pwedeng makasira ng baga at maka-epekto sa puso. Kaya delikado sa kalusugan. Huwag magpaloko! Vape is harmful to health. Maging wise. Say no to vaping. Isang paalala mula sa Department of Health CHD Soxorgen Region. At nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. Tayo pa rin po ay live sa ating official Facebook page, DOH, Center for Health Development, Soxorgen Regional, at mapapakinggan pa rin po sa DXOM Radyo Vida Coronadal 963. Puro kalusugan pa rin po ang ating pinag-uusapan ngayon mga kababayan, at napakinggan nyo ba kanina, naantabayanan nyo ba? Ang Puro Kalusugan po ay isa sa DOH flagship programs. Ayan po. At nag-start po ito 2025. Ayan, last year Bagong-bago pa. Yes, bagong-bago. At hindi dahil bago siya, ay bago lang din talaga na ginagawa yung mga binibigay ng Puro Kalusugan, kasi talagang kung ano yung ginagawa ng DOH dati, yung pamimigay ng mga health services sa mga barangay, ngayon ay ginagawa pa rin naman pero mas tutok na sa mga purok. Mas nilalapitan na ng ating mga healthcare workers ang mga purok at nagbibigay sila ng priority intervention. Now, ano naman po itong mga health services? Nagtataka siguro kayo kung ano itong mga health services na meron sa Puro Kalusugan. So, paano nga ba po ito, Ma'am Kath? Ang mga services na dapat ay makita or dapat ma-provide sa PK ay contributory doon sa pag-achieve ng ating 8 priority health outcomes. So these are primary services na kailangan ay mabigay. Una, ang nutrisyon. So since marami pa rin sa atin ng mga bata ay stunted, mga malnourished. So kasama yon. Second ay immunization. Alam natin lahat na ang immunization, 95% coverage ay talagang hirap tayong ma-achieve. So, dapat yon. And then, third ay mga buntis. Maternal health. To ensure, kasama kanina sa advertisement, no, yung maternal death review. So, para ang mga nanay ay safe ang kanyang panganganak. So, it's prenatal check-up. 8 na yung kailangan nilang prenatal check-up. Yes, yun yung updated. Ang delivery. So, kasama yan. And then, yung maintenance drugs ng ating mga non-communicable disease. So, that's hypertension and diabetes. So, yun yung mga tutukan. TB, dahil mataas pa din yung ating mga cases. Ano pa ba? On road safety. Yun. Although, hindi masyado tayo kasi kung sa mga purok, alam ko anong mga road safety na meron doon. But it's part of the education. Health promotion. Sabi ko na TB, wash, yung use of safe water.
So these are mga primary services na kailangan sila ay ma-inform. Di naman kailangan directly ay ma-provide. Pero kailangan ng correct na impormasyon, especially on the safe water. Yes. Kasi kung safe yung water or safe ang water mo, so pag-inom, pagluto, lahat. So meaning, yung household mo ay malinis din. So kasama na yan siya. So these are mga services na dinadala natin sa... Pero basically, ang parati talagang bit-bit ay yung family planning, prenatal, immunization, kung may mga available tayong mga bakuna, gamot, yung maintenance, yung hypertension, diabetes. So if we have, or the LGU have ang mga medicine, so yun ay mga dala nila yan during the pagpuntas nila sa purok. TB drugs, if there are, di ba may mga tutok partners. So kung doon sa purok ay merong schedule nung kanyang maintenance drugs, or malapit na maubos ang kanyang drugs, so the team can bring instead of the patient going to the BHS, so yung PK team na ang magdadala. So yun yung mga kasamang services. And then IEC campaigns na. Mga health promotion activities during yung PK activity. Yes. So si partner Jerisa, Ma'am Kath, naka-experience ito siya ng puro kalusugan. Opo. Kasi nag-documentary siya. Yes. Nag-live po kami sa Magpet, ma'am. Medyo malayo-layo din po. Yes, kasi umakyat kami, kailangan 4x4 talaga yung sakyan para marating talaga yung So kung makita nyo yung terrain ng daan, imagine nyo na lang yung hirap ng mga health workers when they go to the communities. Yes. So, it's not every day kasi nga may mga schedule na. But at least ay naabot sila ng mga services. And ito, Ma'am Kath, itong mga health services, libre po ito, hindi po ba? Ang primary services po natin ay libre. So, dapat malaman ng mga constituents na when they seek primary services, should be free. Yun po yung nakasaad sa Universal Healthcare Law that primary services should be free, available at all levels of care. So, syempre sa purok, talagang dapat ay wala silang bayaran. Opo. So, primary services sa Ilonggo partner, amo ni sila ang mga pinaka-anugid nga serbisyo. So, for example, nagid dito amo tong gin-mention kay ni Ma'am Kath sa mga bata, nutrisyon, kag immunisasyon. Yes. Sa mga nanay ta naman, amo na ang magpa-prenatal kay whether sad truth partner no nga may ara gid sa aton nga mga dito sa Jeddah tanga part wala nakapa-prenatal kay layo gani ang barangay, so wala sang kumbaga paggawa sang bata may mga defects no, aside from that ang nutrition sang bata ng malnourished, so amo na nga ginatutukan gid sila sa purok. Ay, isa pang service pala na meron sa PK, yung pag-profile sa PhilHealth. Ayun. Diba kasi kailangan lahat tayo should be member ng PHIC. So, ang ating mga PK teams also does profiling para sila ay ma-register. So, kung meron namang kasamang doktor during the PK visit, PK activity, automatic magkaroon ng first patient encounter. So, once they get profiled, ma-encounter and then they get the assessment. Yes. So, yun rin yung isa sa kagandahan. So, na-register na sila, na-assess pa sila nung doktor during the PK. Kaya, kinukuha din natin yan na data, ang ilan yung na-profile, ilan yung na patient encounter. Kag, Ma'am Kath, nahambal na ni Ma'am Kath kay na, pero ibalik ta lang, or siguro kay may mga naulahi sa aton nga mga viewers ba no. Ma'am Kath, sino-sino naman po ang mga nabibigyan ng, may na-mention ako dalawa kay na, pero dugangan pag ito siya ni Ma'am Kath, sino-sino ang nabibigyan ng mga serbisyong pangkalusugan? Lahat po ay kasama sa PK. So, kasi kung doon sa activity, like, merong health promotion activity on cancer awareness, so everybody can participate, makinig doon. Pwede. So, doon naman sa water and sanitation. So, kung merong lecture or presentation, short discussion on WASH,
So, everybody, households naman yung target natin. So, pwede namang makinig. Senior citizens are part of our yung sa NANCOM because they are the ones who get the maintenance Geriatric. drugs for hypertension, diabetes. So, sila yun. So, general population, lahat po ay invited, lahat po ay kasama natin, lahat ay gusto nating maabot sa pag-conduct ng ating PK activity. Mula bata Yes. hanggang matanda. Yes. Tsaka literal na fetus. Oo, tama. Yes, di Sa ba? maternal. Sa maternal health natin. So, nabibigyan sila ng serbisyo. Opo. Ay, ito naman, Ma'am Kath, since nasagot na natin ng ano-ano, tapos kung sino-sino, paano naman po nakakarating ang health services na meron sa PK sa publiko? Like, talagang naglalakad ang mga healthcare workers natin papunta sa mga purok, Ayun. ganun Kasi po. gusto natin i-visualize, no? Kaya merong partnership with LGUs because LGUs have resources for the transportation. So, yun yung kaya napupuntahan ng ating mga health workers, yung purok na identify nila to be visited and provide the services. So, kung ano yung sasakyan na meron ang LGU, be it dump truck ba, Yes. o pickup ba siya, or ano pa yung tawag nila, basta Skylab. meron. Yeah, Skylab, kung ano pa lahat. So, that's one. At yun ay kaya maabot nila. So, hindi pwedeng tayo-tayo lang no, sa DOH. Yes. Hindi natin kayanin ito Opo. kung DOH alone. So, we need LGUs, we need other stakeholders to ensure na mas marami pa tayong maabot na at mabigyan ng services. Yes. Yan. Tsaka alam mo ba, partner, ma-share ko lang din, no? Meron tayong cover sa Health Focus na, ano pa yun, ma'am eh? Kuha pa yun sa cellphone ni Ma'am Leia. Medyo blurry siya. Pero kahit blurry siya, alam mo na ang picture kasi is nakapaa ang mga health workers. Kasi umuulan. Kasi, oo. Paakyat sila ng Mahirap bundok. ang daan. Yes. So, ganun po yung sakripisyo talaga na ginagawa dedication nila. talaga na pinapakita nila para maabot lang yung ating mga kababayan at mabigyan ng health services na kanilang kailangan at nararapat na health services para sa kanila. Ma'am Kath, ilan po ang puro kalusugan sites natin dito sa Region 12? We now have 443 for 2026 na Sa sites. region, ma'am? Sa region. Wow. That's 40% of our total barangays. So, mga identified yan sila. Yes. Oo. Particularly ba dito sa South Cotabato? Lahat nung munisipyo dapat ay merong identified na barangay. Okay. So that's spread across Region 12 ang 440. Ayan. So, alamin natin yan, partner, no, kung ano-ano na nga mga purok. Yes. Okay, para, syempre, this is in help na pod sa aton nga mga LGUs nga maparating or ipaalam sa publiko nga ay diri nga purok may ara puro kita sa puro kalusugan. kalusugan. Sa pag-identify natin ay barangay. Kasi mahirap din mag-identify talaga nung Like, puro. puro Kung talaga. saan. Kasi nung una, ang sa atin ay pag-identify ay purok. But it's hard to identify priority purok. So we settled, DOH issued the memorandum that we settled barangay and then cover all the puroks of the barangay. Para lang kaya nag-set lang tayo ng priority barangays and then kasama na doon yung kanyang mga puroks. Okay. So makita na lang doon saan yung mga priority na puroks with high numbers of children na hindi pa nabakunahan, mga nanay na maraming buntis and all other health indicators. At yun yung unang puntahan nila para mas focus, mas target yung ating mga interventions. Because meron namang purok na baka kasi walang buntis. Kasi, so, hindi natin kailangan pumunta doon. Wala namang masyadong kumukuha ng mga maintenance drugs. So, depende sa sitwasyon ng purok. Although meron naman pa isa-isa, but we look into puroks na talagang kailangan ng health intervention. So, that's why priority barangays and then their puroks. Ayun. Barangay and then Purok. purok. Ayan, inulit ko pa.
Okay. Ay, Ma'am Kath, regarding naman po kasi para mas makita natin kung ilan po talaga yung nasa-serve ng clients, may data po ba kayo kung ilan yung mga clients na nabigyan ng bawat health service na meron ang PK? Pwede nyo po ba itong i-share sa ating mga kababayan? Sa ngayon, based on data, no, paiba-iba din kasi yung ating data collection from nag-start ang Purok initiative. Iba-iba yung, kasi nahihirapan din tayo paano siya makita na nakakontribute doon sa 8 priority health outcomes. So, as of now, doon sa bagong system na ginamit natin of our collection sa Q1, meron na tayong na-serve na 49,687. That's region-wide data. Yung details niyan, mostly ay madaming mga nutrition. Siguro yung mga nanay na naturuan, paano yung tamang pagpakain sa mga anak, yung mga ganon. Kasi kung tinan mo, ang immunization, mababa lang yung data. Kasi limited, like yung measles lang yung number na hinihingi. So, it's not a picture of yung buong fully immunized child. Kasi may mga definitions din doon sa pagkuha ng data. Pero kung tingnan natin yung target na 49, I think it's mababa siya doon. It's only 19% of the target. Consider that our quarter 1 was focused on, di ba, nag-MRCA tayo. So, halos lahat ng health workers, although may mga kasabay naman kami na nag-MRCA sila, on the other side ay nag-PK sila. But, since given yung time na kailangan focus tayo dahil gusto nating ma-achieve yung target for MRCA, kaya konti na lang yung time nila to conduct mga PK after na ng MRCA. But I think in the second quarter, kasi series na yung makita mo sa mga reports, our DOREPS does the monitoring of our PK activities. So they are at least tasked to at least monitor twice a week for the PK. Para nga makita natin that our client should be increasing. Yung talagang nakita na nakatanggap sila, naka-access sila ng health services. Talagang ano pa yan, Ma'am Kath, no? Ine-expect talaga natin na by quarter 2 at sa mga susunod pa na quarter, tataas din po talaga. That will meet our target na yung priority barangay should have nakakandak lahat ng PK activities. At nabigyan ng PK kits, bigyan ng PK, may mga drugs din tayo na ina-augment sa Na-curious ako, Ma'am Kat, ano yung mga PK kits? PK kits. Anong nilalaman nito? Basic lang yun. BP aparato, so thermometer, tapos may mga tape measure, nakalagay, yung kit nga siya. So, since last year, naka-distribute na tayo sa priority 147 na barangay. So, this year, baka by this month, mag-start naman tayo mag-distribute sa lahat nung 443 na priority sites naman ng mga PK. Kasi parang naka-coverage yata ako ng distribution niyan, partner. So talagang tuwang-tuwa yung ating mga health workers nga naka-receive sila. Kasi malaking tulong yun sa pagbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Aside dyan, yung ating mga BHWs, series rin yung pag-conduct natin ng training. So, kung pansin nyo doon sa manual ng BHW, nakapasok na din yung PK. Meron din separate na PK manual. So, syempre, priority natin dyan na sa training are those BHWs assigned in the PK sites. Kaya, ang data natin sa region ay, since naka-issue yan ng advisory, no, ito yung mga priority sites. So, doon, yung mga programs will get like ibang programs, magkaroon sila ng mga activities on mga buntis parties, mga ganon. Pwede na silang kumuha doon sa priority sites natin and then coordinate na lang with LGU when yung puro kalusugan activity para mas maganda pa yung mas na-serve nila. So, same with BHW, ganon din ang ating priority yung mga naka-assign sa PK sites. Sila yung mga BHW na dapat ay unang
matay. Yes, and speaking of our BHW, shout out sa tanan naton nga mga BHWs nga nagapamati subong no. Damo gid nga salamat sang inyo nga serbisyo para sa aton nga mga kababayan. Kag syempre makita mo gid man kay ako sa center Ma'am Kath, no, during the immunization sa bata, makita mo gid sila talaga yung una na mag-cater sa'yo, kaya naman malaki talaga yung ating pasasalamat sa ating mga BHWs. Kasi silang may hawak ng listahan. Yes. No, mga households. So, Tsaka pinupuntahan talaga nila sa bahay-bahay. Kulang ka pa na bakuna. Yes. So, yan. Talagang Kaya may i-remind ka nila na, ay ma'am, ang imo gali nga bata, kailangan na sang nakapabakuna na ba ni siya, tapos na ba ni. So, yun, talaga ma-appreciate natin ang ating mga BHWs. So, balikan lang natin, Ma'am Kath, no? 40, ilang nga po yun? 49,687 ang na-reach na natin or na-serve. Yes. For quarter 1 lang yan as of March 2026. Pero, malaking number na din marami yung na partner. din yan. Yes, marami na din po yan. Talagang, wow, grabe talaga yung magic or yung ginagawa talaga ng PK, no? Naaabot niya talaga yung maraming mga Pilipino, lalo na sa mga unserved and underserved areas. At sa pagbabalik naman po natin, ay pag-uusapan pa rin natin ng iba't ibang mga inspiring stories, no? Alamin natin yon. At ano pa ba yung mga susunod na plano ng DOH para sa Puro Kalusugan? Sa pagbabalik po yan ng Talakayan para sa ating kalusugan. Dok, permi na lang gid ko kapoy kag nagahubag akong tiil. Ano ayhan ini? Nanay, posible nga sinyalas ina sang chronic kidney disease. Delikado ini kung hindi maagapan. Anong himuon para malikawan ini, do? Magpa-examen. Likawan ang maalat nga pagkaon, inom sang igo nga tubig, kag bantayan ng high blood kag diabetes. Agapan ang chronic kidney disease. Magpa-check up kag magkabuhi nga himsog para protektado ang imong kidneys. Ini nga pahinumdum halin sa Department of Health CHD Soxargen Region. Pre, try mo to, vape lang naman. Mabango pa, astig tingnan. Astig? Kala mo lang yan. Alam mo bang may nicotine din yan na nakaka-addict? Ha? Akala ko mas safe kaysa sigarilyo. Hindi rin. Pwedeng makasira ng baga at maka-epekto sa puso. Kaya delikado sa kalusugan. Huwag magpaloko! Vape is harmful to health. Maging wise. Say no to vaping. Isang paalala mula sa Department of Health CHD Soxargen Region. At nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. Puro kalusugan pa rin po ang ating paksa ngayong araw. Kasama pa rin po natin si Ma'am Catherine, Senior Nurse 5 ng DOH-CHD Soxargen para bigyan tayo ng idea at mas palawakin pang ating kaalaman patungkol sa puro kalusugan. Ito partner, no, nabanggit kanina na may 443 puroks na, no, dito sa barangays dito sa Soxargen na kinikater. Yes. So, barangay lang to siya. So, di ba? Imagine sa pa yung purok. Sa isa ka barangay, pila ka purok. Oo. Di ba? Pero, again, priority puroks ang ginaserbisyohan sa ating purok kalusugan. Ayan. At, nagbibigay din talaga tayo ng puro kalusugan kits. Tama po ba yun, ma'am, di ba? And then, tinitrain din po natin yung mga, barangay health workers natin para, kasi sumasama din po talaga sila sa puro kalusugan activities natin. Now, Ma'am Kath, hindi po maiiwasan bilang isang programa. May mga share din po talaga tayo ng challenges, hindi po ba? Ano po ba yung mga challenges na na-encounter ng DOH pagdating po sa pagpapatupad ng PK? Na one, limited yung resources. Kaya nga, nag-target lang tayo doon sa priority. So, not all will be given. So, sa ngayong taon, no, baka sabihin nila, bakit kami hindi nabigyan ng kit? So, kaya, limited lang yung funds na binigay sa atin. Second, yung limitation nila in going to the purok. Our health workers ay hirap, like na-mention nyo kanina, nasa bundok na siya. What if walang maayos na sasakyan? So, they have to walk hours before reaching the purok. So, that's one.
Isa pang challenge yung the health workers ay pwedeng isa lang ang assign sa barangay. So, kapag Human the resource. team goes to the purok, pwedeng walang maiwan sa BHS. Tama. Diba? So, Tapos syempre may na-hamper client. yung, what if may iba namang Opo, clients napupunta na. So, doon. diba? Tingnan natin sa yung lack ng human workforce Yes. sa LGU. So, maputol din yung, mahamper naman yung pag-provide ng services niya sa BHS kung yung team will go to the community. Yes. So, yan, yung access, minsan weather condition kasi Ayun maya din malakas po. ang ulan. Opo, lalo na ngayon, ma'am. Ngayong Tag-ulan season. talaga. So, baka hirap yung ating mga health workers when they go to the community. Sa security, hindi naman tayo. Wala naman tayong narinig na issue na na-raise ng mga health workers na hindi sila nakapag-provide because of mga security issues. So, yun lang naman. Siguro yung human workforce, lack of human workforce, yung limited yung ating resources, like ang atin lang sa DOH, we only augment drugs and medicines. So, nagpo-provide naman tayo ng drugs and medicines sa mga PK sites, no? Pero limited lang din. Hindi natin ma-cover yung buong population nila na mabigyan sila ng mga gamot. Yes. So, what if sustainability of PK? Kasi baka hindi nila i-take kasi nga DOH activity siya. So, DOH kasi yan. So, baka hindi nila follow. Pero although, ginagawa naman na nila, no? Ginagawa naman nila yung services nila sa PK. So, siguro ang pinaka-challenge is yung access in going to the community and the number of the human workforce we have. In providing, kasi sila yung talagang kung walang tao na magpo-provide, syempre, hindi rin maka-access yung Pero natutugunan din talaga natin to, Ma'am Kath. Despite the challenges. Yes, despite the challenges, through the support of our partners, of our stakeholders of the LGU, yun talaga yung strong partnership natin, strong collaboration natin sa kanila na yun nga po yung nabanggit ninyo na makipag-coordinate sa LGU, especially pagdating sa transportation ng ating mga healthcare workers para marating nila yung mga kasulok-sulukan ng mga purok na nangangailangan talaga ng health services. And even din po, 'di ba, may part din ng LGU sa pag-augment ng mga healthcare workers, 'di ba po, na hindi lang DOH. Hindi lang DOH. Yes. So, kasama na rin noon yung mga, minsan yung mga MHOs goes to the GK, so sumasabay, yung mga nurses rin nila. So, hindi lang talaga sa atin. So, it's a collaboration. Yes. It's a group effort, no? Kasi hindi talaga natin yan kayanin kung tayo lang. Kaya yun talaga mga kababayan, grabe talaga yung pagtutulungan ng DOH, LGUs, and other stakeholders para mapatupad itong purok kalusugan. Now, bigyan naman po natin ng kulay ating usapan, no? Syempre, hindi po maiiwasan at na may success stories, di ba? May mga interesting po na mga storya na meron sa mga purok. Meron po ba kayong mga naririnig na success stories na nakalap ninyo na sa PK activities? Pwede nyo po ba itong i-share sa atin? Kung success stories, makita mo sa mga health workers, NDPs, RHMPPs, kasi sila talaga yung priority yan, no, na dapat ang isang PK site should have a deployed NDP command or HMPP. So, kung makita mo naman sa mga post nila or mga stories nila, successful yung mga activities because there are mothers who get to deliver safe. May mga bata na nakompleto ang immunization. Yung satisfaction of the health workers in providing, especially yung malayo mga nilakbay nila. Yes. And then, ma-visit lang yung isang bahay dahil hindi siya naka-avail ng services. It's a joy for a health worker to be able to extend your help
Whereas magstay ka lang doon sa BHS mo and then mag-antay ka sa kanila. So when you reach out, these are stories na yun ay kailangan natin ma-document. Sabi mo kanina, yun, nakapunta ka sa isang PK activities. So I'm sure nakita mo yung happy faces of the health workers. Of course, yung happy faces of the people that we have reached. Yes, the clients Yeah. mo. Tsaka, in addition na din, partner, siguro, no, ma'am, hindi ta ma-measure, gid man, ang success stories, pero makita ta sa data. And that, siguro, maisip taman nga, there's a success stories in there, kaya ibig sabihin, kung nagtaas ang nutrition, numbers sang, kumbaga, nagtaas ang numbers ang nutrition, for example, ibig sabihin, madamo na ang na-reach na mga bata. And then, for the immunization, itong hambal ni Ma'am Kat kaina, kapag, syempre, marami na ang nakapag-avail ng immunization, especially sa aton nga mga kabataan, gid, nga nakumpleto. No, kaya mo kompletong bakuna, kaya mo ang aton nga gina-goal man para sa aton nga mga kababayan. And also sa aton yung mga senior citizens. Yes. Kung magtaas ang mga numbers nga amo ni ang naserbisyohan nila, kag naga-involve, no, kay kapag senior citizen ka, ang iban sa ila parang hindi na magpa-check up, natamad na magpa-check up pa. So kapag ara ang puro kalusugan, mas malapit. Mas malapit. Kaya usually, amo na ang kanilang dahilan. Matanda naman na sila. Ganyan, hindi na sila ganito. makapunta sa barangay health station. Yun. Kaya sila na lang ang nilalapitan. Ayun. It's really the simple joys po talaga, no? Yung masasabi natin na hindi success siya extravagant stories. Yes. na mga Sa success stories. Pero amo to ang makapalipay. And we need to document. Yes. Kasi maraming success stories. So, siguro yun yung isa sa kailangan rin nating tingnan. Opo. Baka at the end of the year or 3 years implementation, we get a compendium of the success stories of yung mga experiences in the Yes. Sa ground. So aside from the number speaks of the accomplishments. Yes, and But speaking, the true story, yes po. And speaking sa documentation, meron po kaming picky adventurer. Siya po yung maghahanap So ng siya. ating success stories. Spoiler nata yon partner. Abangan yan nila, partner. Yes. Ayan. Sige. So, ito po, Ma'am Kath, no, kasi ilang minutes na lang din po ang natitira. Ano naman po ang susunod na plano ng DOH sa Puro Kalusugan? Ang plan ay distribute ng mga PK kits kasi andyan na siya. PK drugs. Continuous pa rin yung series yung batches of the BHW training. And then, LGUs will provide PK activities regularly sa lahat nung puroks kasi yun naman yun ay dapat makita. And it will be monitored by our DOREPs. Yan. So, Ma'am Kath, grabe, parang na-enlighten talaga ako about the Puro Kalusugan partner. At maraming salamat kay Ma'am Kath sa pagbibigay din talaga sa atin ng mga informasyon na dapat nating malaman. So, Ma'am Kath, ano po yung ating last message para sa ating mga kababayan? Especially sa mga aragidira sa Jeddah, no? Please, avail ka mo sa aton nga Puro Kalusugan. So, yes, Ma'am Kath. If may mga schedules, ang ating mga health workers ay andyan lang sa ating mga health centers. So, our BHWs, BNS, and other community health workers are always there, no? So, kung meron mang schedule, avail, get access because our health workers will help you provide correct information. So, maniwala sa mga health workers, hindi sa mga iba-iba, sa mga fake news. Our health workers are trained and they are capable. So, we continue with PK activities. DOH will always be helping our LGUs para ma-implement hindi lang yung PK and other health programs because we believe na gusto nga natin lahat, bawat Pilipino ay ramdam ang kalusugan. So that's one way of ensuring a access at coordinated yung pag-provide ng services. Ayan.
Ang galing talaga, partner. Ang Yes. galing ng puro kalusugan. Napakagandang At ang galing din ng ating speaker ngayong araw, Yes, partner. Kasi kahit ako naipaliwanag natin. niya talaga ng Oo. maayos. At naintindihan din talaga natin. Totoo. At maraming salamat po ulit, Ma'am Thank Kath, you din sa sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. At dito po nagtatapos, mga kababayan, mga tagapakinig namin, ang talakayan para sa ating kalusugan. Sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region, ako po muli si Jeriza H. Camag, kasamang aking partner sa kalusugan, Largin Bacanto. nagbibigay paalala sa lahat na may purok kalusugan po kayong malalapitan. Hanggang sa muli, kami po ang Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong Sorsogon. Bye po! Ingat po! Happy lunch, everyone! Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyo at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOA